Ayan, what is up mga kapitbahay? Welcome back na naman dito sa channel natin. Okay, so excited ako ngayon mga kapitbahay kasi mayroong isang company na nag-collab sa akin. In-sponsoran nila ako ng kanilang license na lifetime. Okay, so ito ang pag-uusapan natin today is about naman sa NAS. Okay, so ngayon dito sa bahay, meron akong NAS which is ito, yung basic NAS home lab ko. Ininsulan ko siya ng OS na bago, which is yung sponsored ngayon ng ating video for today. Okay, so bago yan, familiar ba kayo sa sa Figo OS, which is parang yan Zima OS or yung TrueNAS or yung Proxmox. Yun, eto madalas ang sinasabi ko dito is kung gusto niyo magkaroon ng solid na NAS server, so ang ginagamit ko is Ubuntu Samba file server. Pero kunyari ikaw nahihirapan ka pagdating sa Ubuntu kasi syempre si Samba more in command line talaga siya. Okay, kumari naghahanap ka ng isang NAS OS which is NAS server na mayroon siyang GUI na pwede mo siyang i-access sa browser para pwede mo siyang i-manage doon. Tamang-tama, no? May ipapakilala ako sa inyo. Sponsored natin siya today, which is yung Figo OS. So, sino nga ba si Figo OS? Okay, so ipapakita ko sa inyo. Ito yung sponsored natin for today's video. So, meet ayan. Figo OS, powerful NAS, architected for cross-platform versatility. Right. Support for Intel x86, AMD x86, and ARM. Native AI acceleration for NVIDIA, diba? AMD, and Intel. Optimized inference across mainstream GPUs Diba? and NPUs. So, yan yung sponsor natin for today, Figo The OS. ultimate home for your photos, media, files, and apps. Napakaganda. Manage your file systems. Deploy your RAID. Diba? Pwede ka mag-RAID. Handle all storage and services from one clean web interface. Diba? Yan lang kailangan natin. Search your photos by simple words. Alright. Pwede, diba? Or find them by people and places. Oh, diba? Pwede mo rin siyang All i-online. powered by on-device AI. Your photos never leave your NAS. Alright. Figo TV, your smart private Pwede ka rin cinema. mag-create na yung parang Automatically organize your media into a Tapos, beautiful poster lahat ng wall. movie mo, ikakopy mo siya doon sa folder. Pwede Runs mo siya smoothly i-play on a diretso wide sa range of smart TV hardware. mo. Figo Sync. Access files across Napakadami. devices and free up Napakaganda. local space with on-demand sync. Okay? From Windows ACL and virtual machines to Docker, experience it all and more. Not just a web UI, Figo Pwede, OS meron delivers din a siyang seamless Android experience across all your devices. Pwede mo siya access sa cellphone mo. Figo OS gives your data a faster, smarter, more private home. Alright, yan po si Figo OS. Okay? Ngayon, ipapakita ko sa inyo yung actual kasi dito sa home server ko, naka-install na siya. So, na-activate ko na rin yung free lifetime license na binigay nila sa akin. Papakita ko sa inyo. Ito yung email nila sa akin. So, nagsabi sila na kung pwede ko daw, yan. Pwede sila mag-send ng lifetime license kapag gusto ko i-try. So, nag-reply ako, nag-oo ako. Siyempre, binigyan nila ako. Ito yung aking license. Okay, tapos, ang kagandahan pa nito mga kapitbahay, kung maaari, gumanda yung views nito, tapos nakita ni Figo OS, tapos kung gusto ko daw na mamigay ng giveaways, email ko lang daw sila, handa sila magbigay, or they can provide, or they happy to provide 5 license na 1 year, para pwede ko ipamigay sa inyong mga subscriber ko, para matry nyo. Tapos, after 1 year, may expired, pero kung nagustuhan nyo, pwede siyang i-request sa company nyo para mabili nyo yung lifetime para one-time big time payment. Alright, so let's go. So bago yan, pupunta tayo doon sa ating home NAS, yung Figo OS na naka-install dito sa bahay natin. I-walk through ko o itutur ko kayo para ma-familiar kayo. Pero tandaan nyo mga kapitbahay, no, kasi etong Figo OS hindi siya free. May free siya pero limited lang talaga. Ayan. Limited lang ang pwede mong gawin. Pwede ka lang mag-grade 5 kasi storage device na pwede, limited lang talaga. As in, 4 devices lang, tapos yung limit ng user is 3 lang. Hindi katulad kapag binili mo na lifetime is lahat unlimited. Kung nyo papansin. Diba? So, yung trial niya, ito, pwede mo siyang i-try. Okay? Yan yung pricing niya. Yan. Kung naghahanap ka ng medyo mura or parang namamahalan ka dito, pwede mo siyang i-free, pero pwede mo ring
kumari, 3 user lang. So, siguro, ang ilalagay mo lang is admin, HR, accounting. Pwede mo na pagsamasamahin kung ayaw mong bumili kasi medyo may kamahalan siya pero napakaganda po nito. Pagdating sa file sharing, ang importante lang naman dyan is yung security ng user, security ng folder, or pagmamanage ng mga users. Kasi kunyari gusto mo si accounting, hindi niya makita yung folder ni admin, pero nakikita ni admin yung folder ni accounting, pero hindi nila malalaman or hindi sila pwede makapag-delete, pwede sila makapag-copy or edit. Yan yung basic na security na purpose natin na para magkaroon tayo ng safe na file server or yung mga importanteng files. Okay? So, ganun lang naman ang importante dito sa ating file server na ginagamit. Kahit anong file server man yan, madalas yung restriction, ganun lang din naman. Alright? So, pagdating dito sa Figo OS, nandito po lahat. Pwede ka ring mag-Docker. Ayan. Yan, may Docker. Si Docker, parang ano yan parang VM, pero mas latest na version ni VM na compatible sa mga latest na app ngayon. Alright? Pwede ka mag-Docker, pwede ka mag-create dyan. Create ka lang, tapos i-point mo lang doon sa RAID kung saan mo siya i-store. Okay? Pwede ka mag-create ng maraming virtual machine dito sa Docker na nakasakay sa Docker para habang ginagamit mo yung Figo OS mo as a file server, pwede mo siyang gamitin din as a virtualization server. So, siyempre, i-make sure mo na yung hardware or box mo is compatible siya ng virtualization. Alright? Yung CPU niya. Okay? So, pagdating naman dito sa files, pagdating naman dyan, so, napakadali lang i-manage. Kunyari, si accounting, ayaw mo ma-access ni user admin, punta ka lang dito. Yan. I-edit mo lang yung mga security dyan. So, pwede mo i-add si accounting sa folder ni admin, pwede mo i-restrict na naka-add nga siya pero read-only lang. Pwede mo rin siyang i-add na naka-read and write. Yan, napakadami, napaka-basic, napakadali lang i-manage, no? Yan. Tapos, pagdating naman sa user management, paano mag-create or paano mag-add, add ka lang ng group, yan, nandyan lahat. So, add user, yan, no? Parang nag-Android ka lang, napakabilis lang. So, paano nga ba mag-create ng RAID? So, punta ka lang dyan, sa create volume, pag punta ka rito, hard drive, create volume, yan. So, create volume, file system, maraming file system na pwede mo siyang gamitin. Basahin mo na lang. Yan, pwede ka mag-ext, ito yung pinakamagaan, yung ext T4. Kapag ni-next mo yan, select ka ng drive. So, hindi siya naka-highlight ngayon kasi isang drive lang yung nababasa niya. Pero kunyari, may 3 drive ka, automatic, mababasa niya yung 0, 1, and 5. So, pwede mo yun i-select kung anong gusto mong RAID ang mangyayari sa mga hard drive mo para safe. So, kunyari, may marami kang drive, gusto mo, iba-ibang department, may sarili-sariling RAID. So, pwede po dito yun. As long as na may naka-add ka ng mga drive. So, pwede mo siyang ilagay lahat dyan. Tapos, dun mo lahat i-stored. Punta ka lang sa folder management, tapos, i-assign mo lang sa kanila kung sino ang may pwedeng mag-access. At saka, punta ka sa user management, close, punta ka sa user management para pwede mo i-assign kung saang volume sila or pwede dito sa group kung saang volume sila ang pwedeng may access. Okay? So, ganun lang ka-basic mga kapitbahay, no? Ganun lang kadali ang pag-manage kasi parang naga-Android ka lang. Parang may hawig siya sa Synology server. Pero, mas masyadong basic to. Kaso, ang downside lang ng Figo OS is, eto, medyo may kamahalan po siya. Pero, pagdating sa wise or sa diskarte, kumari, yung company mo, mga 50 to 100 o 150 users, pwede mo itong gamitin yung free. Pero, syempre, may limitation din. So, 3 users lang ang pwede. Pwede mo lang lagyan ng IT department, HR, at saka accounting. So, pwede mo na siguro pagsamahin yung admin tsaka HR. So, hiwalay mo na yung accounting. Kasi, siyempre, si accounting sensitive yung confidential din yun. Tsaka si HR confidential din yung mga files. So, bawal magkitaan. Pwede mong gamitin yung 3 users. Ayan, lifetime subscription na po yan. Pero, lifetime remote access, built-in app and Docker downloads. Kaso, may user limit lang is 3. Tapos, yung storage device, which is 4 lang na hard drive ang pwede mo ilagay. So,
hindi ka na pwede mag-add kasi hindi na niya babasahin. Okay? Unlike na kapag binili mo ng lifetime, kahit gaano man ka dami yung hard drive mo or may enclosure ka na hundreds of the hard drives, babasahin niya. Alright? So, may limitation. Pero kung maaari, gagamitin mo lang naman siya for a basic NAS sa office, pwedeng-pwede na po ito. Diba? Napakadaling gamitin, napakadaling i-manage, kahit hindi ganun kagaling na IT, pwede ito i-manage. At saka, hindi ko na ituturo kung paano ito mag-install kasi ilalagay ko ito lahat sa description. Ayan, yung mga link na to kung paano mag-install. Ayan, napaka-basic lang. Download mo lang, i-burn mo lang sa USB, tapos bibigyan na niya sa'yo kung paano mag-install. Ibuboot mo lang sa USB, eto na agad yung magpa-pop up. Install mo lang, graphical install. Ayan, so basic. Install mo lang. Tapos, pagdating sa management, yan, tanong kayo sa akin, ipapakita ko sa inyo or gagawa natin ng video. Kung ari, gusto nyo i-try, mag-install kayo, pwede mo rin ito i-install sa VM, okay, for temporary. Tapos kapag nagustuhan mo, pwede mong gamitin as a free. Okay, so kung nyo mapapansin, medyo may kamahalan lang siya. Okay, so yun lang yung downside nito. Pero pagdating sa services, pagdating sa friendly user, pagdating sa sa features, ayan, nandito na lahat. Hindi ka na mamroblema. Pwede mo rin siyang gawing VM. Pwede mo, eto mga kapitbahay, eto yung gustong-gusto ko dyan. Kung nga may Windows server ka, pwede ka mag-iSCSI dito. Saan ba yung iSCSI ko? Saan yung app? iSCSI. Ayan, pwede ka mag-install ng iSCSI target, which is like for example, ayaw mo i-share or gusto mo, kung gusto mo, ayaw mo na gamitin to or nasusobrahan basic ka pagdating sa security, gusto mong i-manage through domain controller, pwede ka mag-iSCSI target tapos iSCSI initiator dun sa Windows server mo. So, pwede, no? I-configure mo lang yung iSCSI target tapos i-mount mo lang dun sa Windows server mo. So, mag-act as a new hard drive dun sa Windows server mo. Dun ka na pwede mag-manage ng user security pagdating sa domain controller mo. Okay? Kung ayaw mo gamitin yung kanyang basic user management, ayan, restriction. Right? So, pinasimple, pinadali, at saka pinaganda or pinababa yung kanyang requirements para magamit ng mga home lovers. Kasi, ang nakalagay kasi dito sa email nila sa akin, ayan, NAS, home lab, and self-hosting space. Right? Pero, kung sobrang tipid ng company mo, pwede mo itong gamitin. Or, tipid na, at saka, kung ayaw mo mahirapan pagdating sa Samba file server, which is yung Linux, pure command line, eto na, download mo na to. Hindi ka na magsisisi dito. Napakaganda nito. Kahit yung pre-version lang, bili ka lang ng 4 na hard drive na tag 8 terabyte. Wala naman kasing nakalagay dito na may limit yung kanyang storage capacity. May limit lang yung storage device. Okay? Bili ka ng 4 na tag 8 terabyte. So, napakalaki na nun. Tapos, gagamitin mo lang ng 3 users. Okay? So, ayan. So, napakadali. Pwede mo gamitin yung free kapag gusto mo ng basic NAS na walang sakit sa ulo at saka it's very user-friendly pagdating sa mga IT na katulad natin. Alright? So, sana may natutunan po kayo ngayon or sana nagkaroon kayo ng idea kung ano nga ba ang napakagandang NAS na pwede nyong gamitin sa office nyo. Okay? So, maraming NAS OS na mas mura dito. So, ang isa dun is Zima OS. Mura din, mas mura po yun dito. Almost the same lang din naman sila. Nasa sa inyo na po yun kung ano yung bibili nyo, kung ano ang gagamitin nyo, kung saan kayo komportable. Alright? So, nasa sa inyo ang decision. Alright? So, maraming salamat. God bless. Sana may natutunan po kayo for today's vlog. And kung gusto nyo i-try ito, i-download lang po nyo. Tapos, pag nagustuhan nyo, kung gusto nyo manghingi ng license, i-try natin i-email si Figo na manghingi ng 5 license para ipamigay ko sa inyong mga subscriber. Kapag nag-reply sila,
thank you. Pero pag hindi, pwede nyo pa rin itry yung free neto. Tapos, kung okay, ipasa mo sa management, bilhin nyo, one time, big time. At saka, napakaganda nito, kung na-register mo na yung license mo sa isang box, tapos nasira yung box mo, pwede mo silang i-email para ilipat yung license mo sa isang box. Parang, i-reconfigure mo lang, pwede po yun. Para i-reactivate lang nila. Kasi, kapag pumunta ka dito sa settings, pag pumunta ka dito sa license, kaya nyo papansin, nakalagay yung sa akin, active. Diba? Permanent. Kasi, sponsored. Alright, so thank you so much for today's video and thank you sa ating sponsor ng Figo OS. Alright, so maraming salamat, God bless. Kung mayroon kayong katanungan o gusto nyo i-set up, kung may katanungan po kayo, comment down below para i-vlog natin, para ituro ko sa inyo kung paano mag-manage. Alright, so thank you, peace, and God bless.